tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Patay ang 9 na katao kabilang ang 3 miyembro ng militar ng Lebanon sa pinakahuling pag-atake sa himpapawid ng Israel sa timog na bahagi ng bansa. Ang marahas na insidenteng ito ay naganap ilang araw lamang matapos magkasundo ang dalawang panig sa isang bagong kasunduan para sa tigil putukan. Dahil dito, muling nanganib ang marupok na kapayapaan sa buong rehiyon habang patuloy na nagpapakita ng agresyon ang mga Israeli. Ayon sa ulat ng militar ng Lebanon, naganap ang isa sa mga pag-atake sa kalsadang nag-uugnay sa lungsod ng Nabatye at sa bayan ng Marjayon nitong Sabado ng umaga. Sa trahedyang ito, agarang nasawi ang isang brigadier general, isang kapitan at isa pang sundalo. Hindi muna isinapubliko ng hukbo ang kanilang mga pangalan habang ipinapaalam pa sa mga pamilya ang malungkot na balitang ito ng pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay. Bukod sa pag-atake sa mga sundalo, isa pang hiwalay na pambobomba ng Israel ang tumama sa timog na nayon ng Saksakya. Kinumpirma ng opisyal na National News Agency ng bansa na 6 na sibilyan ang namatay at 4 na iba pa ang malubhang nasugatan sa nasabing pagsabog. Ang insidenteng ito ay muling nagdulot ng labis na takot sa mga residente na umaasang matatapos na ang karahasan dahil sa naganap na kasunduan ng dalawang panig. Sa isang opisyal na pahayag, mariing kinondena ng militar ng Lebanon ang ginawang ito ng Israel. Ayon sa kanila, ang patuloy sadyang pag-atake at paulit-ulit na agresyon laban sa kanilang bansa, mamamayan at hukbo ay hindi magpapahina sa kanila. Sa halip, lalo lamang nitong pinapalakas ang kanilang determinasyon, pananampalataya at katatagan na ipagtanggol ang soberanya at kaligtasan ng buong bansa laban sa mga dayuhang puwersa. Idinagdag pa ng hukbong Lebanese na ang mga marahas na aksyong ito ng Israel ay may malinaw na layunin na hadlangan ang lahat ng diplomatikong pagsisikap. Nais umano ng Israel na pigilan ang pag-abot sa isang solusyon na magbabalik ng katatagan, magpapatatag ng isang komprehensibong tigil putukan, at magiging daan sa tuluyang pag-alis ng mga tropang Israeli mula sa mga sinakop na teritoryo ng bansang Lebanon sa lalong madaling panahon. Sa kabila ng mabigat na akusasyon at pagkamatay ng mga sundalong Lebanese, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag o reaksyon ang militar ng Israel hinggil sa naganap na pag-atake sa himpapawid. Ang katahimikang ito mula sa panig ng Tel Aviv ay nagdudulot ng higit pang kalituhan at tensyon habang ang komunidad ng mga bansa ay naghihintay ng paliwanag sa tila tahasang paglabag sa napagkasunduang kasunduan ng dalawang panig. Ang kamakailang idineklarang kasunduan sa tigil putukan ay naging posible sa pamamagitan ng mga negosasyong pinangunahan at namagitan ng Estados Unidos sa pagitan ng Israel at ng pamahalaan ng Lebanon. Gayunpaman, ang kasunduang ito ay nababalot ng matinding pag-aalinlangan dahil sa magkaibang pananaw at patuloy na hidwaan ng mga lokal na paksyon sa loob ng bansa, partikular na ang armadong grupo ng Hezbollah na may ibang layon. Sa kasalukuyan, hayagang sinusumbatan ng gobyerno ng Lebanon ang grupong Hezbollah sa pagkaladkad sa bansa sa isang mapanirang digmaan. Bago pa man sumiklab ang pinakahuling serye ng labanan, gumawa na ng iba't ibang hakbang ang pamahalaan upang disarmahan ang naturang militanteng grupo sa paniniwalang ang pagkakaroon ng hiwalay na hukbo ay nagpapahina sa opisyal na kapangyarihan at seguridad ng buong estado ng bansang Lebanon. Sa kabilang banda, tahasang tinanggihan ng militanteng grupong Hezbollah ang kasunduan sa tigil putukan na isinulong ng pamahalaan. Ang kanilang pagtanggi ay nagpapakita ng malalim na lamat sa estratehiya ng bansa at nagpapahirap sa pagpapatupad ng anumang pangmatagalang kapayapaan. Dahil dito, patuloy silang naglulunsad ng mga operasyon na nagbibigay daan sa Israel na ipagpatuloy ang kanilang mga pag-atake sa iba't ibang lugar. Ang mga huling pag-atake sa himpapawid ay naganap isang araw matapos punahin ng Pangulo at punong ministro ng Lebanon ang bansang Iran. Binatikos ng mga pinuno ng Lebanon ang Tehran dahil sa hayagang pagtutol nito sa kasunduan ng tigil putukan. Ayon sa kanila, ang ganitong panghihimasok ay nagpapalala lamang sa sitwasyon at nagpapakita ng kawalan ng respeto sa sariling pagpapasya at soberanya ng bansa sa gitna ng matinding krisis. Mariing ipinahayag ng mga pinunong Lebanese na ang kanilang bansa ay hindi dapat gamitin ng Iran bilang isang kasangkapan o bargaining chip sa mga diplomatikong pakikipag-usap nito sa Washington.
Iginiit nila na ang buhay at kaligtasan ng mga mamamayang Lebanese ay hindi maaaring isakripisyo para lamang sa interes ng ibang bansa na nagnanais na makakuha ng bentahe sa kanilang sariling mga negosasyong pampulitika sa labas. Mabilis namang sumagot si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi sa pamamagitan ng isang post sa platform na X nitong Sabado. Binigyang diin niya na sa mga naging pahayag ni Pangulong Joseph Aoun, tila pinalalabas nito na ang Iran ang sumakop sa malaking bahagi ng bansa. Ipinagtanggol ni Araghchi ang kanyang bansa at sinabing walang katotohanan ang mga paratang na sila ang nagpapahirap sa sitwasyon doon sa loob ng Lebanon. Sa kanyang post, sinabi ni Araghchi na kung pakikinggan ang mga pahayag ng Pangulo, iisipin ng marami na ang Iran ang sumakop sa ikalimang bahagi ng Lebanon, nagpalikas sa sangkapat ng populasyon, at nagpapasabog sa bansa araw-araw. Ipinapaalala niya na ang mga mapanirang aksyong ito ay ginagawa ng Israel at hindi ng Iran, kaya hindi nararapat na ibaling sa kanila ang sisi sa nagaganap na krisis at pagkawasak ng mga komunidad. Idinagdag pa ng opisyal ng Iran na kung talagang ginamit lamang ng Tehran ang Lebanon bilang kasangkapan sa negosasyon, matagal na sanang may nakamit na kasunduan. Sa huli, binalaan niya si Pangulong Aoun na iligtas ang Lebanon mula sa totoong kaaway nito na tinutukoy ang Israel. Ang palitan na ito ng maaanghang na salita ay nagpapakita ng lumalalim na hidwaang diplomatiko sa pagitan ng dalawang bansa sa rehiyong ito. Nagsimula ang kasalukuyang digmaan noong ika-2 ng Marso nang magpakawala ng mga raket ang Hezbollah patungo sa hilagang bahagi ng Israel. Ang aksyong ito ay naganap 2 araw matapos simulan ng Israel at ng Estados Unidos ang kanilang magkasamang pag-atake laban sa mga target ng Iran. Mula noon, mabilis na lumala ang sitwasyon hasta sa tuluyang sumiklab ang isang malawakang labanan sa rehiyon ng Gitnang Silangan. Ang paunang pag-atake ng Israel at Amerika sa Iran ang naging mitsa ng serye ng mga ganti at marahas na tugon sa Gitnang Silangan. Dahil dito, napilitan ng Hezbollah na makialam upang suportahan ang kanilang kaalyadong bansa na nagbunga naman ng mas matinding ganti mula sa militar ng Israel. Ang siklong ito ng karahasan ay patuloy na sumisira sa buhay ng milyon-milyong inosenteng mamamayan sa magkabilang panig ng hangganan. Mula nang magsimula ang labanan, naglunsad na ang Israel ng isang malawakang pagsalakay sa lupa sa Lebanon at nagsagawa ng mga serye ng pambobomba. Ang mga operasyong militar na ito ay nagdulot ng matinding krisis sa panlipunan, kung saan higit sa 1 milyong mamamayang Lebanese ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan upang hanapin ang kaligtasan sa gitna ng walang humpay na pag-atake ng mga puwersang Israeli. Sa kasalukuyan, matagumpay na nasakop ng mga tropang Israeli ang humigit kumulang 1/5 bahagi ng kabuuang teritoryo ng Lebanon. Mas malalim na ang kanilang naging pagsulong sa timog na bahagi ng bansa kumpara sa anumang panahon mula nang matapos ang pananakop ng Israel noong taong 2000. Ang sitwasyong ito ay nagdudulot ng matinding takot sa tuluyang pagkawala ng soberanya at kontrol ng pamahalaang Lebanese. Higit sa 3,500 tao na ang napaulat na namatay sa Lebanon mula nang magsimula ang mapanirang digmaang ito. Sa kabilang banda, ang patuloy na sagupaan ay kumitil din sa buhay ng hindi bababa sa 29 na sundalong Israeli at 3 sibilyan. Ang patuloy na pagtaas ng biktima ay nagpapakita ng matinding pinsalang dulot ng hidwaang ito sa buhay ng mga mamamayan sa rehiyon ng Gitnang Silangan. Sa kabuuan, nananatiling napakagulo at walang katiyakan ang sitwasyon sa Timog Lebanon, habang ang kasunduan sa tigil putukan ay unti-unting naglalaho dahil sa patuloy na karahasan. Habang ang bawat panig ay nagpapalitan ng sisi at mga pag-atake, ang mga inosenteng mamamayan ang patuloy na nagdurusa sa gitna ng labanang ito na tila wala pang malinaw na katapusan sa mga susunod na araw, linggo o buwan na darating sa bansa.